ang mag-open yung heroes na meron dito yung Lusay. Kayo ba guys, what are your thoughts on to the Zas na nga lang din? Nanilakin din agad doon ng Fnatic Onyx Philippines. Comment down below dito sa stream natin. And aside from that, syempre, ngayon, yung kaninang mga sabi ko, type yung predictions nyo, medyo Hello? kinabahan ng Tingnan mo yung bands. All one. Tapos yung bans natin ngayon for Blacklist International, it's going to be 3 assassin heroes na ginagamit po ni King Kong. Pati yung Hayabusa, tanggalin na rin agad. Parang kanina no, nabanggit din doon sa ating panel na the Ling really is a force to be reckoned with. Ayan. Star Wars. Sabi kasi ni Rockart, mapa early to mid Yes. hanggang late game, a link is still a link pa rin Yeah. naman. So they have to acknowledge that. Pero with this, Fnatic Onyx Philippines, I like na lumiko din sila dito, Ana Valentina ban. So Azaz pick is still possible for Yeah. game number 3. It's Pwede a matter rin. of pwede yung Blacklist ang umuna dito or Oo. Fnatic Onyx. Pagka hindi yun yung kinuha, automatic first, isa yun sa first to pick sila. Smartest Dinobot of all! Oh, Roger. Yeah. Kasi nga naman, ang ganda pa din ng Roger, I'd say. I think the performance of Outplayed in game number 2, hindi naman siya lackluster. Hindi lang siguro nagkaroon ng enough space for him to be able to flourish, especially Wow, with very especially with the parang dominance na pinakita ng Yes. FNOP. And again, we have been mentioning this multiple times already. The fact na you can flex a Roger sa gold lane and jungle is a big thing, especially sa draft na kailangan makakatch mo off guard yung mga kalaban mo. Yeah, especially here on FPL kasi every game counts and every match counts pa rin talaga. And now, for Fnatic Onyx Philippines, ito yung sinasabi ko kanina na pinapredict natin na Zas agad ang kukunin dito rin ng Fnatic Onyx Philippines just because maganda yung naging buhay din talaga kanina ni Super Prince and discuss din doon yung strength ng isang Barats kasi aside mo sa high clones at syempre with the high loss na nagkakaroon ng stomps with the slow kasi nga po dahil nakapag-max na kanina doon si Kirk nagkakaroon ng trample and with Yes. trample kasi you are slowing down the enemies yung parang bigla nagdadabog po yung Barat sa kanyang mga katapat or kaharap. Trample, di ba yun So, yung kapag ano? Trample. Hindi, yung kapag graduate ka. Ay, okay. Sorry. Okay. Ipakirate naman po yun from 1 to 5, 5 being the highest po sa Banaki Art. Okay. Pero ngayon, There are for also Blacklist shadows. International, kinuha naman nila agad yung Iri, tapos biglang liko sa Luyi. Yeah, I'd say the Luyi is parang you can counter Azaz with the Luyi kasi mas malawak yung range Yeah. ng first skill, di ba? Yung Luyi. Kapag nagbato siya ng first Nolan. dispersion, no? Kasi kapag first skill siya tapos dispersion, yung basasakin nung vortex May ng Luyi, vacuum. yes, madaling mababurst down agad yung Zaz. Kaya lamot-lamot ng Zaz. And imagine, yun yung isa sa parang nakita nila na parang pwede natin punan yung aspect na yun para I'm the dito power sa of light laban na to. Kasi nga kanina, hindi nila maabot din si Super Prince sa hirapan sila. So, what can a Luyi do aside from getting those vacuums? Ayan. Diversion play also. Shout out po sa mga diversion Hey. play. Sabi mo, kailangan magulat, hindi lang sa draft, magulat din yung kalaban nila. Yep. A diversion play is a very good tactic if you want to go for the surprise attacks. And shout out, ayan. Authentica squad lang sa kalam. Ayan. Happy birthday kay Mama VK. Yes. Ayan. Hi, Hi. little girl. Ayan. Very happy siya na nanonood To dito protect sa lives. MPL Arena. Kaya kung kayo, Akala ko si Eto Max yung isa. ay, meron na naman tayo mga ano, kakamukha today. Yeah. And alam mo, Athena, interestingly enough, no, nababan talaga yung mga utility heroes. Si Ate Mara ba yan? Hindi natin makita masyado. Babaan yung brightness. Ay, hindi. Akala ko si Ate Mara, nagulat ako. Anyway, yun na nga, hindi natin masyadong nakikita na parang binabanan si Perks ng utility heroes. Hinahayaan lang siya. Oo. no? Oh, Vini Esports PH. Oh. Ganyan. Salamin nga. Salamin. Ah. Ay, diba? Talaga naman yan yung mga perks din pag nanonood ka on-site. Diba? May Yes. pwede kang i-trim or clip mamaya as pang flex mo sa mga kaibigan mo. At pwede rin yung mga kaibigan mo yung i-flex mo sa live stream natin. But speaking of flex, diba, andito pa rin tayo, turn pa rin tayo dito sa Roger Pick ng Blacklist International, Andy. Yeah. Babalik ulit tayo sa kung papahawak pa rin ba nila ito kay Outplayed. Kasi as we're tinatry ko libre pero hindi po ako magaling. Oo. Tinatry ko parang coach na nagtatanong sa Outplayed, hero ka na ba ito? Pero eto na nga, sakto. Binabanggit pa lang natin sa Outplayed at binanggit ko nga, yung Moskov din talaga yung isa sa specialty hero niya kung tapos Siya nga. umayos na ng upo, Andy. Oh, ito na yun. Let's game face on. It's time for them to show what they are made of. Meanwhile, for the side of Fnatic Onyx Philippines, since na-close down na yung show, pwede siguro, eto, ano lang to, parang wild guess, Oh, sige. Lolita. Lolita, no? Pero tignan natin kasi kanina posible pa rin more on mga PSG, mga bodyguard nga, diba? More on bulky yung naging romance side nila dito for Fnatic Onyx Philippines and we wouldn't be surprised if ever na maisip din niya ni Coach why not and parang he's trying to explain kung possible or posible nga ba iyan para sa lineup na to. Infra is still also a viable option pero it's going to be the Tigreal for Fnatic Onyx Philippines. Any thoughts on this Tigreal? Yeah, good thing din yung pagkakaroon ng Tigreal, mostly because malakas na yung
panggulat mechanic ng Tigreal with his implosion play. And unlike before, kasi dati kapag nagtitigreal, usually, ang gagawin mo, ikakas mo muna yung implosion bago ka mag-flicker. Pero ngayon, grabe na yung slow ng implosion, yung first phase ng implosion, na nag-flicker ka na, bago ka mag-implosion, masaslow yung kalaban, tsaka ka lang mag-implosion. So, masasak in sila dun. It's all about the timing na nga lang din. And as much as we love the timings na nga lang din, merong pang interrupt kasi ng timing ngayon. Especially we have Haji na hawak ang isang New Year for Blacklist International. Pero let's see kung paano nga palalaroin din to ng Blacklist International knowing na medyo naagaw sa kanila yung momentum from game number 2 eh. Yeah, and this is a double marksman line-up specifically for Blacklist International. Yes. Pero kasi ang magiging problem dito ay isa lang sa mga marksman na yun yung pwede mag-purify. Kasi Isa lang. retribution yung hawak ng isa. So, definitely kailangan mas maging maingat ni MP Lakin in terms of his positioning because the moment na mahuli sila ng isang Tigreal, magiging madali for the side of FNOP to burst them down. Meanwhile, for FNOP, this is definitely a possibility that they can capitalize on. Ito yung binabanggit ko kanina during the draft na kaya ng Rudy ang isang Zask sa draining phase natin. Especially onto the early, kung saan mapapansin nga natin na maaaring yun. Yung i-push through, pwedeng i-abuse dito ni Haji. Laban na nga lang din kay Super Prince. Pero babalik lang ulit tayo dito sa gold lane matchup natin. It's going to be the Harit and the Moscow. Pareho nilang specialty hero dito at paano anti-Anara. Pero kasi mamaya pa natin talaga makikita sila mag-explode eh. Yeah. Pagdating sa mga laban natin. And once for Blacklist International naman, tututukan naman natin dito is how will Perks make it possible na mabigyan or mahainan ng mga sabihin nating target dito, mga member dyan. Specifically dito, si MP The King for the latter court. Yeah, and alam mo, may gusto lang ako i-bring up, no? Yung mga roamers natin, usually, mapapansin natin na nagde-decide sila whether or not tutulungan yung position 4 mag-clear. Minsan, may mga heroes kasi, like the Vexana, na kailangan ng katulong para lang mag-level 2. And kapag level 2 na siya, yun na yung time for them to leave him. So, if you are a roamer who's watching right now, yun yung isa sa mga considerations mo. Kaya ba ng kakampi mong hero na mag-clear ng level 1 alone or kailangan mo siyang samahan para lang mas maging madali yung buhay niya coming into level 2? You have to be very observant kasi, Yes. kumbaga. And ngayon, kanina na-observe ko, parang medyo nadali pa nga si MP The King na mag-level 4 kontra dito kay Kingdom. Pero nakahabol pa rin naman siya. All thanks to the single jungle monster na may bandang baka. Pero babalik tayo dito sa isang malaking objective, which is the turtle. Grabe yung ginawa doon ni Bruce against MP The King, pero isa-isa pa silang humahabol sa kanilang mga kalaban. That turtle will go by uncontested. And yun yung sinasabi natin, no? As a roamer, isa sa mga possible jobs na gawin mo, hindi lang XP ang gumagawa nito, ay i-zone at i-box out yung jungler ng kalaban. That way, mahihirapan silang kumontest when it comes to the neutral objective. And ang ganda ng kahit hindi pa level 4 si Bruce Yes. Wayne and nararamdaman natin yung pang-box out nga nila. Katulad dito sa may bandang top naman. Tapos si Lord JM ang babagsak. Dalawa laban sa Diversion? isa, pero may diversion play doon sa likod. Pasalubong! MP The King, magda-Daikon Pulse, pero hindi lang din naman mababagsak si Kirk. Si Super Prince instead na kanilang magiging target. That's okay. It's a trade. Nakita naman natin kung paano pinunish dito ng Blacklist International. Ito yung kagandahan with the Louis. Kaya nilang maagaran na bumalik, Yes. magbigay ng trade. Especially kapag nagkaroon ng call na may pulahan yung buhay nito. Medyo may mababang HP dito, kaya niyong bigyan. And with that, Fnatic, Onyx Philippines, mapapansin natin, kailangan nilang ingatan yung mga ganong klase naman na mga pwede maging gank sa kanila ng Blacklist International. Oo, kaya nga kailangan maging cautious and wary ng Blacklist International sa kanilang mga brushes kasi magiging madali for Fnatic Onyx na kunin yung mga brushes na yon because they have the Tigreal. So Yeah. kailangan nilang kunin yung mga brushes na yon and as well, mas-surprise yung balikan nila mga kalaban lalo na kapag magda-diversion play na sila. Medyo mataya-taya rin to Yes. di ba? Mataya-taya. Tagu-taguan. Tagu-taguan Maliwanag din. ang buwan. Pero hindi pa maliwanag yung buwan dito kasi Oo. sa ngayon, medyo may puwang pa tayo kung titingnan natin sa mapa. Hindi pa rin man ganun kapalong-palo yung mga clashes na nakikita natin. Understandable, pagre-respond pa lang naman dito ang pangalawang turtle for this round. And as much as possible, yung mga MP holders and jumpers natin, hindi pa rin naman sila agad-agad makikipagpalagan. As we head on into the turtle, ito yung mga possibility na pwede mong gawin if you are an explainer. Hindi na nag-clear si Kirk as well as itong si Lord JM kasi kailangan sila sa mga turtle fight. Yun yung mga maliliit na bagay na gusto kong ma-appreciate natin yung mga pro players natin kasi yung ganong kind of mindset, hindi natin siya usually maiisip. At kahit na nakikita natin yung ganito na parang sinasacrifice mo nila yung lane nila, pero isang tao talaga Yes. na sinusulit na walang tao sa linya na yun. And that's going to be outplayed naman sa may bandang Gold top. laner. Na kung saan napapansin yung Kelra and outplayed, did their job na mag-clear off, sumulit dito ng mga gold plating, and which is why makita natin for Blacklist International, hindi masyadong masakit yung naging epekto na nakuha pa rin doon ng Fnatic Onyx Philippines yung isang objective, but rather, pinake
nila yun as a challenge. Yes. Kung paano nila papalaguin din dito sa Uplay. Na kanina nga sinabi mo, parang hindi masyadong nabigyan ng spotlight. Hindi Yep. na nurture. Yes. Diba? Hindi masyadong nagkaroon to game of number 2. Pero ngayon, nagkakaroon sila ng spacing at Yanara. At isa yan sa ating Infinix Keys to Victory. Na kailangan i-capitalize nila yung space na binibigay ng kanika nilang mga roamer. Because yun yung isa sa mga ways for the primary damage Nice. dealers to dish out enough damage output and ma-ensure na meron silang items kapag nagkaroon na ng isang malaking team fight amongst all of our teams. Kaya naman Nagtatago, ngayon, may nagbabadyang gulo. Dalawa pa rin naman ang mga kaganapan. Dalawa pa lang bumabagsak. Isa para sa pares natin. Grabe yung positioning ni Kurt tsaka ni Brusco dito. Talagang sa akin nila kaliwa kanan ka man tumingin. Kahit saan ka pumunta, medyo delikado pag sumilip ka. Pero ngayon, sisilip lang ng konti si Lord JM sa gitna. Kaya lang mapupush na din naman ng FNOB ang kanyang mid lane turret. Penalty zone kinasa na walang natamaan doon. Pero yung Knight Merrick Spawn, ang sakit ng damage output na nararamdaman na to ni Lord JM. Pero ang diversion play na gagawin sa top, susubukan yata nilang mag-death. Pero mamamataan sila ni King Kong. So, naramdaman na, nakutubad, sabi niya parang medyo matagal Hindi na maganda yata, to, ah. medyo matagal na wala yata rito ang tao. Baka maisip na nilang bumisita, at bumisita nga. Pero ngayon, bibisitahin din natin ang isa pang lead na objective here on to our battlegrounds. Pero sa ngayon, ito pa rin yung plano ni Yes. Outlaid. Hanggang may pagkakataon siya, hanggang may lupa, sige, i-clear mo lahat ng wave dyan. Yep. At hanggang maaari, syempre, nakikita natin yung script. Oh! Ay, nakakakuha pa ng turtle! Siya nga makakakuha ng turtle pero sagot ng FNOB ay flicker plus penalty zone. Tapos meron pang implosion play doon. Uupo sila mga kalahok ng Blacklist International kasi nakuhanan sila ng pagong. Ang magiging kapalit ay 3 miyembro nila pero si Outplayed, trabaho lang dun sa top. Sinibuild up ko pa lang na may Spear of Destruction siya, kaya kahit malayo siya, kaya niyang bumalik eh. Kaso, yun yung nakuha niya. It's all part of the bigger plan for Blacklist International. Oh wow! What a very wonderful steal coming from Outplayed. But the response coming from Fnatic Onyx Philippines is even better. Yeah. Pagkakuha ng Spear of Destruction dun sa Turtle. Kasi nga naman hindi na siya ni-retry nitong si King Kong, which is understandable kasi wala nila Wala man nasa nag-contest. paligid. Yes. So yung ganoong movement coming from Outplayed, kapag Lord na yung pinag-uusapan, that's a different thing. That's going to be something na kailangan tutukan, bantayan, Yep, yep. bilangan Yes. ng Fnatic Onyx Philippines. Kailangan hanapin mo lagi kung nasaan din si Outplayed. And with that, nagkaroon ng sudden search din kahit Yep. sa mga agents natin with Outplayed still there. Diba, hindi lang siya nang-outplayed, nang-steal din siya dito. Yes. Diba? Hindi ko alam kung paano ko itatranslate sa English yun, pero yun. Nasa pangalan na mismo niya yung moniker niya. Yes. He's outplaying everyone here on this round. And you know, what's beautiful about having a Moskov in your lineup as well as having a Luyi, ay yung control nyo talaga sa mapa, sobrang hindi biro. Kasi a Moskov can cast his Sphere of Destruction regardless of the time. Kailangan lang tumama. So kapag meron pang diversion play coming from a Luyi, yung lead na hawak kanina ng Fnatic Onyx Philippines, nababaliktad kahit papano ng Blacklist International. Kasi yung turrets, in a way, nai-equalize nila. And pinupunto na nila pati sa outlane ngayon. Nakita mo, that's a 500 version layout on the boss side. Medyo mahuli dun si Berks, but he still has what it takes para makatakas doon sa Oo. ina-attempt na play sa kanya ng Fnatic Onyx Philippines. Yep. But looking here on the first Lord of the round, nandito si Lord Diba? JM, pero medyo malayo dito ibang members pa ng Blacks International. Oo, tapos level 14 si King Kong, level 13 si MP na King. May consist play na gagawin habang nandito lang din naman sila. Yung Lord mapupunta sa kunan ng Fnatic Onyx Philippines kasi kulang din yung Blacklist International. Umangat doon si Outplayed. Kasi nga naman, hindi na yata nila kakayanin pang mag-force na makuha yung Lord na yun. Kaya naman habang nagmamarcha ang Lord dito sa ating bot lane turret kompleto, ang parehas nating kupunan, Bergs mamataan doon sa likod. 5 laban sa 5. Malayo pa rin naman yung Lord pero ang gagawin ng Fnatic Onyx ay i-push ang mid lane turret. Ensure nila na medyo ready pa sila for the battle or war na gusto start sa kanila dito ng Fnatic Onyx Philippines. But with that kasi, kung makikita natin, there is a lead in terms of gold din dito for the side na nga lang din ng Fnatic Onyx Philippines. And may lead din sila dito pagdating sa map control. All because nakalagpas mo sa river yung mga minion wave nila. And this time, Auntie Yanara, pwede sila mag-go dito! Ito na nga pagkatapos ng implosion ay may penalty zone lang din naman pero si Bruce ang unang babagsak. May Lord doon at may dance score lang din naman pero si Lord JM susunod magiging casualidad. Yung Lord nagmamarcha pa din sa bot pero 4 laban sa 3 member na lang ng side ng Onyx Philippines ang buhay doon. Kaya mukhang madidepensahan pa rin naman ito kahit papano. Diversion Pero play? diversion play na gagawin, mamamataan ba nila kung nasaan ang 2 member nila? Pero nakita yata doon si Super First pero si First pa din ang babagsak. Si Haji na din ang magiging kasunod kaya naman killing spree coming from the gold standard. Hindi pa sila tapos. Adina, hindi pa sila tapos kasi ang gusto nilang gawin ay i-push ang mid lane turret. Pero sabi nila, huwag na muna kasi kulang na tayo. Kalma muna. Pero medyo nag-backfire doon yung diversion play nila Haji
And that's going to be Super Prince na nga lang din na nakita natin na maganda rin naman yung ginawa. Kaso nga lang, look at that, Andy, medyo nakakakaba kung ano nga ba yung mga susunod ng kabanata dito para sa laban ng Blacklist International at Fnatic Onyx Philippines. Pero looking back muna ulit tayo dito sa mga bigger picture, kumbaga, the pros and cons for Blacklist International and for Fnatic Onyx Philippines. Yeah, in terms of the lineup that they have, no, I'd say paulit-ulit ko itong babanggitin kasi maganda talaga yung pag-control nila sa mapa because they have the most scope as well as the Louis. However, ang ginagawa ng Fnatic Onyx Philippines ay a better lane management. Meaning, nagiging madali sa kanila na i-set up yung Lord fights kasi alam nila lalamang yung minion waves na meron sila. And Yeah. ang magiging response of course ng Blacklist International ay kailangang mag-split push ni Outplayed. Or merong magbantay Yes. muna. And when that happens, kulang na agad sa Lord. Lamang na agad sa posisyon yung Fnatic Onyx. Kumbaga nagkakaroon agad ng -1 dito sa members ng Blacklist International. Especially now, nabutas kasi yung mid and even the bot side nila. So very vulnerable sila sa mga side attacks na pwedeng i-attempt sa kanila ni King Kong man yan. O kahit kasi Kelray, di ba? Pero ngayon, Auntie Yanara, you mentioned nga pagdating nga sa mga Lord fights, medyo magiging bawas. Yes. Yung magiging offensa dito Kagaya ng niyan. Blacklist International. Especially this one. Dahil nakaangat nga po yung minion dito sa taas, mapipilitan po na may isa munang dumepensa mag-clear. And that's going to be outplayed. Pero Mr. of Destruction niya na ready if ever man, Oo, kaya naman yung nagbabas ang gulo dito. 4 laban sa 5. May ultimate pa din naman coming from Outplay. Magiging low na lang din naman yung Lord. Pero ito yung sinasabi natin, mahihirapan silang mag-contest kasi kulang sila. Isa-isa din naman nilang mapapabagsak ang mga member ng side ng FNOP. Ayaw nilang pabalikin ito kasi gusto nila yung Moscow ang mag-push doon sa mid. Sa top lane turret. Masakit na nga naman ang damage. Uwin, ayaw pa uwin! Pero grabe, yung pag-rekasado on ni Perks. Mapaproc ang kanyang immortality pero mukhang siya na din ang babagsak. 4 laban sa 5 habang nagmamarcha yung Lord dito sa ating mid lane turret. But a killing spree coming from MP, the King. That was the risk na willing i-take ng Blacklist International. Ngayon magda-diversion sila pa uwi. Aabot pa rin naman sila para makadepensa. Medyo kinabahan din na Fnatic Onyx Philippines. Pero somewhat medyo in-expect na rin yun eh. Diba? Kasi they know na yung Moscow hindi sumasali. Yeah. Nakikita natin na continuously na pupush na yung top lane nila. Muntik na rin na-eliminate doon yung inhibitor turret onto the top lane. But for Fnatic Onyx Philippines, dahil nga sa mobility rin na meron talaga isang Nolan, aabot pa rin naman siya sa kanyang paroroonan. Pero yung ganong klase ng mga plays, Auntie Yanara, that's a high risk, high reward Yes. na play na in-attempt ng Blacklist International eh. And in this case, that benefited them because they were able to tear down the members of FNOP. Yes, si Super Friends ang ibumagsak, but nabawasan nila yung mga miyembro ng kanilang kalaban which meant na magiging mas madali for them na depensahan yung Lords considering na isang minion wave lang yung naglakad doon sa mid lane kasi na-push nila yung bot, nabawasan nila yung mga miyembro so nag-back yung mga miyembro na ito pero 4,000 ang hawak na kanina nilang mga kalaban. Kung simple gagawin na lang din naman pero makikita na nga doon na nandun lang din naman ang mga miyembro ng side ng Blacklist and Azure National. Wala pang nangyayari. Pero Athena, babalikan natin yung sinabi natin kanina. Kung magsiset up ulit ang FNOP doon sa Lord na to by pushing the weak lane / yung lane opposite sa Lord, magiging ang magiging kaganapan Oo, magiging for same. V5. But if that were to happen, kailangan nilang i-poke na lang instead si Brusco or si Kirk para mahirapan sila. Yun yung isa sa pwede natin Yes. tingnan na potential Yep. key or potential na strategy. Ayan, na tactic na pwede nga nilang gawin dito for the side of Blacklist International. But for Fnatic Onyx Philippines kasi, kahit sabihin natin na meron kasing outfit na parang pwede mag-split, pwede bumakler play man yan. Kasi nga lang, dahil nga meron silang Kelra sa kamay Yes, pa nila na so sinasayawan far, lang. hindi pa rin po namamatay ngayon si Kelra. Having that KD of 4-0-3. Sumasayaw-sayaw, kahit sabihin na natin parang si King Kong yung madalas natin nakikita because Pwede of sila what he's magpailaw. doing. Kasi Papailaw. marami silang magagawang play. All because Kelra and Super Prince is enough kasi to tore down the members of Blacklist International. Kahit medyo i-sacrifice sila na umuwi or dumepensa si King Kong. Oo. Pero nandiyan yung pailaw naman si Sentry. Nakita nila yung ibang members pero this is it eh. For Blacklist International, medyo i-attempt ulit nila yung ganun tactic. Medyo Yes. may iwan si outplay dun sa may bandang top to clear off the lane. But Oo. the difference is, aware na yung Fnatic Onyx Philippines na may ganung klase na play Yes. or goal na gustong gawin dito yung Blacklist. Oo, so kailangan tumama ng Spear of Destruction and nakaharap ni MP the King kasi nga naman Lang, para sa silang level 15 in terms of the Lord Fight. Penalty to Wickens na lang din naman. Si Lord JM ang magiging low pero yung Lord 15K pa rin ang buhay. 5 ang kuponan ng Fnatic Onyx na nandito dito pero si Kelra pa rin ang makakakuha habang nandun lang din naman yung implosion. Tatama sa tatlo pero unstoppable. Coming from Kelra, MP the King yata ang susunod na babagsakin ng kuponan ng FNOP but outplayed ang nakakuha ng top lane turret. Pero yung Lord nagbabadya na naman dito sa ating mid lane. Unti-unti nang nalalaga si mga kuponan ng Blacklist International. Tatlo na lang sila laban sa 5 miyembro pa rin ng FNOP. Hindi pa nila pinapauwisan si Haji habang si MP the King at outplay na lang matitira para dumepensa dito ang Dianara pero sinasayaw-sayawan na ang Asibat laban sa mga Chrono Dashes at yung Lord kakatok na rin sa base! Kaya naman the King of the Jungle